kalinga. Yun, magandang araw po muli sa ating lahat mga kaibigan. At muli ko pong reaksyonan ito pong nangyari kay Mima Alicia. Marami po mga nagtatanong kung sino po si Mima Alicia. So sa video ito po, mga kalingap, mga kaibigan, ating pong malalaman kung sino po itong si Mima Alicia na binaril, patay sa Caloocan. Ito po ang video mga kaibigan natin po mapanood. Panoorin po natin. Sino ba si Mima Alicia? Si Mima Alicia ay isang solid BBM supporter o vlogger. Si Mima Alicia daw po ay isang BBM, no? Bongbong Marcos solid vlogger. Bakit nga ba sikat si Mima Alicia? Si Mima Alicia ang isa sa mga BBM vlogger na nagpakalat ng kasinungalingan na si BP Sara daw ay nagpalaglag. So, narinig po natin, ano? Si Mima Alicia daw po ay sikat vlogger. Dahil daw po ay nagpakalat ng mga kasinungalingan at dito po, binanggit dito na ito raw pong si Mima po ay nagpakalat po ng mga balita, fake news, na si Inday Sara daw po ay nagpalaglag. Ibig sabihin po, pinagbalita po niya na si Inday Sara ay nabuntis tapos pinalaglag daw po ni Inday Sara. Na si BP Sara daw ay may kabit. At si Mima Alicia lang din ang isa sa mga BBM vlogger na nagpauso ng tatay mong karton habang sinasayaw niya ito. May video ako niyan. May video ako paano niya ito sinayaw ni Mima Alicia. Ito ang video po mga kaibigan, panoorin po natin. Tatay mong karton, tatay mong karton, nalagay sa garapon, nakagarapon. Ito pala yung sinasabing tatay mo cartoon, mga kuradang. Panoorin ang video na to. Tatay mong karton, tatay mong karton, nalagay sa garapon, nakagarapon. Tayo po ay nasa Bagasbas area. Mga kaibigan, sobrang init sa labas. Grabe init sa labas po. Kasi 1 o'clock na po ng tanghali. Maraming init. So tuloy po ang video mga kaibigan. Panoorin po natin. Maraming mga Duterte supporters ang nagalit talaga dito kay Mima Alicia dahil wala itong respeto. Walang preno ang mga content nito. Talagang maraming magagalit dito. Pero kilala nyo ba si Mima Alicia? Kung gaano siya katapang? So dito po ay binigyan po ng reaksyon about kay Mima. Hindi yun kung kailan sa pinangalan, saan siya, hindi yun dito pinag-usapan. Kundi yung kanyang ugali, attitude and character. Kung gaano daw siya katapang or dawin na siya po ay mag-reaction at gumawa ng content. So dito po, mayroong video lalabas dito kung gaano raw po katapang si Mima Alicia. Ito po ang video mga kaibigan. Panoorin po natin. At pakinggan natin ito. Ano gusto mo? Pare, sige na, nakaka-traffic tayo. Sige Ano na. gusto mo? Sige na, nakaka-traffic. Ikaw ang tanongin ko, ano ba yung gusto mo? Hindi nga, ikaw kuya. Kuya, ano ba yung gusto mo? Tangina nyo ha. Hindi nga, ano ba yung gusto mo? Tangina ka ha. Kayo yung nangungupal
Si Mima Alicia, bagong lipat lang sa Caloocan. Ang sabi ng landlord niya, 1.5 buwan pa lang nakatira doon sa paupahan niyang bahay. Yung may-ari ng bahay, wala silang alam kung ano yung hanap buhay ni Mima Alicia. Ang alam lang nila, ang hanap buhay daw ng mag-asawa ay buy and sell ng sasakyan o ng motor. So wala silang mga personal idea kung ano talaga ang hanap buhay ng magpartner na ito na nangungupahan sa bahay nila. Ganyan naman talaga ngayon, mga kaibigan, di ba? Na hindi mo kailangan na alamin mo yung background o ano trabaho, kung sino ka. Sa'yo, ang mahalaga dito, may pambayad sa rental every month. Siguro, dapat pong malaman ng may-ari ng bahay kung anong trabaho, anong, di ba? Yung panatanggap mo sa paupahan mong bahay, yung pala, yung tinanggap mo, may bad records. So ngayon, nangyari po, yung pala nalaman nung may bahay po na si ano pala, yung nakatira sa bahay niya po ay isang political vlogger. So tuloy po tayo. Ayon sa landlord, nagulat na lang sila nang pinatay si Mima Alicia, binaril sa harapan ng inuupahan niyang bahay. Dito nila nalaman na ito palang si Mima Alicia ay isang political o content vlogger. Hindi nila inaasahan na yung nangungupahan sa kanila, ito pala ay nagtatrabaho bilang tagapanira ng mga politiko. Sinerch ko yung content po niya. Ano po, hindi lang pala kay Sara lahat yung content niya ng mga paninira. Hindi lang po pala. Marami po. No, kay Rimulya, no? Mayroon din siyang ginawang content doon. Jumrick Rimulya, tapos kay Bato, sino pa? Kay Tore, ang dami po. Hindi lang po pala kay Inday Sara. Maraming content. Ibig sabihin, bayaran. Ang mahirap lang kasi talaga sa naging trabaho ni Mima Alicia, parang kakaiba na. Kasi maraming nagsasabi na si Mima Alicia ay from rag to riches. Ibig sabihin, isang maliit na content creator na naging political vlogger, biglang nagkapera. Marami nga dito nagsasabing nagparitoke siya. Kita naman kasi nasubaybayan din naman ng ilan na malaki ang pinagkaiba ng hitsura niya mula noon hanggang ngayon. So may mga sinasabi din na may kinakasama daw itong pulis na kinasuhan sa Pasay na dismiss at inilipat sa Pasig kasi hindi pa rin sila magkaayos ng dati niyang karelasyon na pulis. Yung mga gano'n, mga ano na yan, personal life na yan. Huwag na kayong pakialaman yan. Buhay na yan eh. Ha? Hindi kasama sa content natin yan. Nasama lang dito ng isang vlogger, reactor. So ito yung bagaspas mo, napakainit. At ang ganda ng ano, dagat. Kalmante, no? Yung dagat po, mga kaibigan. So ito yung bagasbas beach, Bagasbas Boulevard, mga kaibigan. So tuloy ito po ang video, mga kalingap, mga kaibigan, mga ka-adventure. Tuloy ito po ang video. Maraming mga kwento ang lumalabas dito kay Mima Alicia. Pero ito ang hindi alam din ng iba, na itong si Mima Alicia may tinutukoy o may binabanatan na si Bin Toshiba. Tumakbong senador na political commentator. Medyo mabigat ang mga paratang dito ni Mima Alicia kay Bin Toshiba. Kasi ito daw si Bin Toshiba ay binigyan ng 10 milyon bilang campaign donation ng isang gambler. At sinasabi din niya
na bukod sa gambler, may kinausap din daw itong mga kontraktor na nagpondo sa kanya. Feeling ko, itong si Mima Alicia ay may nagbibigay sa kanya ng mga impormasyon para siraan niya. Hindi na basta-bastang usapin na si Binto Shiba pagbintangan mo na ibinulsa yung 10 milyong campaign donation dahil natalo, hindi ginamit. Aba, mahirap kalaban ang politikong ito. Bukod sa 2 senador ang nakaupo ngayon. Itong si Binto Shiba, ito po ay si Bitag. Ito yung pinaparatangan ni Mima Alicia na ibinulsa daw yung 10 milyong campaign donation ng isang gambling lord. Bali, mabigat talaga yung mga kaibigan ng mga paratang or anumang fake news or wala kang katibayan. So, siyempre po, yung kalaban mo talaga mabibigat po yan. Kung lahat na lang ay kalaban mo, lahat ng senador tinitira mo kung sino pa, ay talagang hindi ahaba buhay mo dyan. Ikli buhay mo. Kasi sino ka ba, di ba? Isa ka lang ordinaryong content creator. Wala ka namang protection kung saan dyan. Kung may pulis kang kasama para pangalagaan ka, wala naman. Kung saan ka pumupunta, ang lawak ng scope na paninira mo. So pwede ka pong talagang mabaril at mapatay kung ganyan ang content mo. Kaya kita ko nga po, ingat ako mag-content ng mga kung anong mga paninira dyan. Hindi kaya. Isa lang po buhay natin. Dapat pangalagaan natin buhay natin. Ingatan natin. Hindi yung lahat na lang iko-content mo tapos sisiraan mo. Nako, delikado. Yari tayo dyan. Medyo mabigat ang banat niya kay Binto Shiba. Sino ang nagbigay sa kanya ng impormasyon ito? Sa totoo lang, itong si Mima Alicia nanganganib na talaga ang sitwasyon ng buhay niya kung tumatanggap siya ng mga bayad galing sa mga politikong may personal na interes para siraan ang ibang kalaban. Hindi lang siya pangkaraniwang vlogger. Posibleng tumatanggap din siya ng trabaho para manira sa ibang tao. Well, hindi naman yan lingid sa kaalaman natin na ito talaga mga BBM vlogger may mga nakukuha talagang impormasyon. May mga intel information sila. So nagiging asset na sila. May mga nakukuha silang impormasyon bilang isang vlogger at mayroon na kayong organisasyon, mahirap na talagang makalabas dyan. Madaling pumasok, mahirap makalabas kung marami ka ng impormasyon na nalalaman. Tama, totoo po yung mga kaibigan. Pagka marami ka nang alam sa mga bagay-bagay, sa mga pangyayari, sa politika, political issues, kasama ka na doon, talagang delikado ang buhay niyo po dyan. Pwede kang iligpit dyan parang manahimik ka. So maaari po, pwedeng may koneksyon ang politika sa kanyang pagkamatay. Pwede mangyari yun, mga kaibigan. Posible po mangyari yun. Dahil alam naman natin ang totoo sa administrasyong ito na yung mga politiko na lumalaban sa korupsyon sa administrasyon ni BBM, iba yung nangyayari. Imbis na lumalaban ka sa korupsyon, ikaw pa yung nakukulong. Kung itong mga political vlogger ni BBM ay maraming alam sa katotohanan sa loob ng circle nila, marami na silang alam, sa tingin natin, hindi ba delikado ang buhay ng isang vlogger na marami nang nalalaman? Parang asset lang yan ng mga pulis. Pag ikaw marami ka nang alam, ang buhay mo hindi na nasa magandang kalagayan. Ganyan na ganyan ang sitwasyon kay Mima Alicia. Kaya advice natin sa mga vlogger, ingat-ingat tayo. Huwag kayong magpagamit po. Mahirap na. Ani mo ang pera, patay ka naman.
kami, ang content namin ay ganito lang. Charity, adventure. Yun lang po ang content namin. Then yung mga nang balahura sa amin sa Kalingap, inasuhan din po namin po sila. Kasi hindi dapat ganun eh. Tumulong ka na nga, sisiraan ka pa. Yung dagat po mga kaibigan. Yan ay bagas-bas. Super init. Grabe ang ating panahon. Tuloy po ang video mga Kalingap, mga ka-adventure. Si Mima Alicia ay maraming kaaway. Pero hindi makatarungan na yung nangyari kay Mima Alicia ay sasabihin ng ilang mga content creator or mga political vlogger na may mga kinalaman dito ang mga Duterte supporters. Mali kayo. Si Mima Alicia ay maraming kaaway. Hindi lang sa politika, kung hindi sa mga personal niyang kakilala. Kahit yung ipinakita kong video na taga Caloocan na nakipag-away siya sa kalsada, posible din na mag-trigger ito na may mga bago siyang kalaban. Hindi dapat na nakatuon ang atensyon ng iilan na may mga Duterte supporters na kinalaman sa nangyaring aksidente kay Mima Alicia. Therefore, si Mima Alicia po ay palaaway. Parang ganon. Matapang, walang ginagalang, walang kinikilala. Talagang ano po siya, no? Yung mga video niya po, grabe, may mga video napanood ko po, di kumakain yung ibang mga lingwahe. Talagang grabe magsalita. So, ibig sabihin po dito mga kaibigan, si Mima Alicia po ay iba, ano? Parang hindi normal eh. Parang kung sana yung tapang niya po ay wala na sa lugar. So, marahil po, may tama rin itong isang reactor na hindi mo pwedeng ibintang sa mga kung sino yan, isang grupo, kundi dapat ano yun din yung iba, kung magkasama po, wag lang sa isang grupo ibintang yung mga nangyayari, kundi sa iba din naman kasi marami siya naging kaaway. Tapusin muna natin ang investigasyon dahil dito natin malalaman kasi may mga lumalabas sa screenshot na nagkaonsihan tungkol sa bayaran. Maraming espekulasyon yung mga Pilipinong nakasubaybay dito kay Mima Alicia. Dalawang klase ito ng grupo. Yung mga pro-BBM, anti-BBM. Ibig sabihin, mga BBM supporters at mga Duterte supporters, at makikigulo naman dito yung mga Pinklawan at Dilawan. Makikisakay sa isyo ng pagkamatay ni Mima Alicia para lalong yurakan ang pangalan ng mga Duterte. So yun po, mga kalingap, mga ka-adventure, ang ating pong reaction regarding dito. Sa inyong palagay po, sino kaya nawang salarin sa pagkamatay po ni Mima Alicia? Makisagot po sa comment section. At bago ko mag-close, ito muna yung ating pong isang reactor din. Yung balita niya sa pagkamatay po ni Mima Alicia. Ito po yung video po niya, mga kaibigan. Panoorin po natin. Isang kilalang political blogger ang nasawi matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang salarin sa harap mismo ng kanyang inuupahang bahay sa Caloocan City. Sugatan naman at patuloy na nilalabanan ng kanyang buhay ng live-in partner na tinamaan din ng bala sa naturang insidente. Arito ang mas detalyadong ulat. Bandang alas 3 na madaling araw nung maganap ang madugong pamamaril sa Barangay 171, Caloocan City, ayon sa unang investigasyon ng mga otoridad.
otoridad. Kakarating lamang sa kanilang inuupahang bahay ng political blogger na si Mima Alicia at ng kanyang ka-live-in partner na kilala sa alias na Nelboy. Si Mima Alicia ang nagmamaneho ng sasakyan habang si Nelboy naman ang bumaba upang buksan ang gate ng kanilang bahay. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla lamang umano'y sumulpot ang dalawang sospek na magkaangka sa isang motorsiklo. Ayon nga sa mga investigador, hindi nag-atubili ang mga salarin at agad nilang nilapitan ang sasakyan. Mula sa malapitan, sunod-sunod nilang pinaputukan si Mima Alicia habang nasa driver's seat pa ito. Dahil sa biglaang pag-atake, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na makaiwas sa unang bugso ng mga bala. Sa kabila ng kanyang tinamong mga suga at sinubukan pa umano'y makalabas ng sasakyan si Mima Alicia, pilit siyang tumakbo upang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit ayon sa investigasyon, hinabol pa siya ng mga armado at muli siyang pinagbabaril hanggang sa bumagsak sa kalsada. Dahil sa mga tinamong bala sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan, idineklara siyang dead on the spot ng mga responding otoridad. Samantala, hindi rin nakaligtas sa pamamaril ang kanyang ka-live-in partner na si Nelboy. Habang binubuksan nito ang gate, tinamaan din siya ng bala. Inabutan siya ng mga residente at mga barangay tanod na duguan at nakaupo sa harap ng gate ng kanilang bahay habang humingi ng saklolo. Habang sinasakay pa siya sa ambulansya patungo sa ospital, nakausap pa siya ng mga barangay tanod. Isa sa mga unang tanong sa kanya ay kung may alam ba siyang banta sa kanilang buhay o kung may nakasunod sa kanila bago ang insidente. Ngunit ayon sa kanyang naging pahayag, wala siyang alam sa anumang pagbabanta at hindi rin niya umano kilala ang mga salarin. Patuloy na ginagamot si Nelboy sa hospital matapos magtamo ng tama ng bala at nananatiling kritikal ang kanyang kondisyon ayon sa mga unang ulat. Sa pagpapatuloy nga ng investigasyon, lumalabas na halos 1.5 buwan pa lamang naninirahan nga sa naturang lugar sila Mima Alicia at si Nelboy. Ay mismo sa may-ari ng inupahan nilang bahay, tahimik umano ang magka-live-in at wala silang naging problema sa kanilang pananatili roon. Dahil bago nga lang sila sa lugar, sinasabi rin ng may-ari ng bahay na halos walang umano'y nakakakilala sa dalawa. Hindi rin umano niya alam na isa palang political blogger si Mima Alicia hanggang sa mangyari nga ang trahedya. Sa social media naman, kilala si Mima Alicia sa paggawa ng political content. Madalas siyang magbahagi ng mga post at video na nagpapakita sa kanyang suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos kumalat ang balita ng kanyang pagkamatay, bumuhos ang pakikiramay mula sa iba't ibang pro-administration page, blogger at sa mga taga-suporta. Ngunit may isa pang pangyaring naging sentro ng atensyon ng mga investigador. Ilang oras lamang matapos ang pamamaril, dalawang lalaki nga dumating sa inuupahang bahay nila Mima Alicia. Nagpakilala umano ng mga ito bilang kamag-anak ng mga biktima. Ayon sa kanilang pahayag, nais nilang kunin ang ilang personal na gamit ni Nelboy, kabilang na ang cellphone, susi at pera na gagamitin umano para sa kanyang pagpapagamot sa hospital. Gayunpaman, hindi sila pinapayagan pumasok ng may-ari ng bahay. Ipinalawanag niyang kailan munang manatili ang crime scene habang isinasagawa ang masusing investigasyon ng pulisya. Anya, humihingi muna siya ng clearance sa mga otoridad bago payagan na galawin ang anumang bagay sa loob ng bahay upang hindi makompromiso ang mga posibleng ebidensya. So yan lang po muna mga kaibigan natin pong reaksyon tungkol po kay Mima Alicia. So advice ko po sa ating lahat, sa mga content creator po, ingat-ingat po tayo sa pag-content. At mahirap lang kung maraming kaaway. Kasi alam mo na, kung maraming kaaway, mas delikado ang buhay. So, one kalingap, one family. God bless po sa ating lahat. Amay muna. Hirap ako magbuntis, pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, ngayon, nabubuntis na ako. Kami mga OFW, laging pagod sa trabaho. Pero dahil sa BSM Kalingap Kape, meron kaming energy. Ayun mga kalingap, mag-BSM kape na kayo. Alam niyo mga kalingap, bilang isang OFW dito sa Hong Kong, bilang driver, lagi akong umiinom ng kape bago pumasok ng trabaho. Parating gising at laging alerto, lalo-lalo na pag ikaw ay nagdadrive. Kaya mag-BSM kape na kayo mga kalingap. Dahil sa BSM kape mga kalingap, ang inyong
diwa ay laging buhay. BSM Kalingap Kape, ang kape na may puso. BSM Kalingap Kape ang paboritong kape naming mga OFW dito sa Macau. BSM Kape ang kapeng may puso. Bilang isang karpintero, araw-araw napapagod, BSM Kalingap Kape ang panghagod. Sarap! BSM Kalingap Kape, ang kaping may puso. Dito na kayo mga kaibigan, mga kalingap. At sigurado, gaganda at sasarap ang tulog at ang gising ninyo. BSM Kalingap Kape, napakasarap, nagpapagaling sa mga taong may sakit. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi, sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa may hirap.